pinaka nakakatakot dito, dahil nga may pagdududa sa pagsagot nitong isang auditor na walang political pressure sa COA at independent sa political pressure ang COA, ibig sabihin, pwedeng ma-pressure ang mga taga-COA para magbigay ng impormasyon patungkol sa mga confidential funds na ito, confidential expenditures ng ating mga security and intelligence agencies. Ano ho bang pulso ninyo dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Nasa confidential funds issue na po ang tinatalakay. Sa tingin po ninyo, attorney, may pananagutan ang Vice Presidente batay po sa mga testimonyang iprenisenta o mga ebidensya? Dito po sa confidential funds, dahil nandito na tayo sa pangalawa, parang ang hina pa rin ng kaso. Kasi tandaan niyo po, hindi naman ang kaso niya ay hindi pagsunod sa proseso o dahil meron siyang maling interpretasyon ng technical rules. Siya ay ini-impeach for betrayal of public trust. Dahil na tinraidor niya raw ang tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagwawaldas ng kanyang confidential funds. Pero itong lumalabas dito sa hearing na ito, dito sa confidential funds, ang lumalabas, ang problema, ang COA. Kasi malabo yung mga patakaran at mga panuntunan o rules and regulations ng COA sa pag-audit ng confidential funds. Ang nakasulat, ganito lang. Kaso yung mga auditor, nagdadagdag ng mga requirements. Merong mga sinasabi na, kailangan ganito. Tapos meron pang mga sinasabi yung mga auditor na, una, sila nagtatalaga na may mga bagay daw na kailangan, ganito yung kailangan kahit wala namang sinasabi sa patakaran. Tulad ng pagsasubmit ng mga acknowledgement reports, acknowledgement receipts. May sinasabi sila, hindi yan, dapat yan, wala. Kaso batas na nga nagsabi, ito lang ang kailangan. O kaya yung pagbigay ng rewards, o kaya yung pagbigay ng payment for information. Ang sinasabi nila, hindi kailangan may nahuli, kailangan may nakulong. Wala namang sinasabi yon. So ang problema dito, hindi si VP Sara. Ang may problema rito ang COA at ang mga patakaran ng COA. Tandaan nyo, betrayal of public trust, impeachment to. Hindi to simpleng administrative case kung saan tatanggalin mo isang tao na in-appoint para sa isang napakaliit na bagay. Ito ay isang impeachment. Ito ay ang pagtatanggal sa isa sa mga pinakamataas na opisyal na may mandato diretso sa taong bayan dito sa ating lipunan at sa ating legal system at sa ating government system of government dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng tatanggalin mo ang isang vice presidente dahil mali ang iyong patakaran o dahil nagkaroon kayo ng kalituhan sa pangangailangan dun sa pag-liquidate ng confidential funds. Pangalawa, ano yung napakita nila? Ang lumalabas dito, klaro naman na may listahan kung saan napunta at paano ginamit yung 125 million na confidential funds. Nakalista eh. Ang lumalabas, ayaw lang nila tanggapin. Bakit? At nag-umpisa yun nung panahon na nagkakahiwalay na o nagkakaroon na ng hidwaan sa pagitan ng pamilyang Duterte at ng pamilyang Marcos na binabanatan na noon ng mga kampo ni Marcos ang mga Duterte. Diba? 2023 nag-umpisa. Yun eh. Diba nakakapagduda? So, sa ngayon po, legally, parang malabo, walang napapakita na may pagtatraidor o betrayal of public trust na nangyari. Yung pinapakita, ang klaro dito lumalabas na ang COA ay nagkakaroon ng mga interpretasyon o naglalagay ng mga pamantayan na wala naman dun sa nakasulat na rules and regulations, ayon lamang sa kanilang sariling interpretasyon. At ang nakakapagtaka pa rito at nakakagulat at nakakamangha, yung dalawang taga-COA na nagpresenta ng ebidensya ng prosecution, nung sila ay sumailalim at nag-undergo ng direct testimony at cross-examination, lumalabas na nagpakita sila ng mga senyales na may pagdududa sa kanilang kredibilidad. Halimbawa, ito nga si Delo Ocampo. Tinanong siya, diretso ang tinanong eh. Wala bang political pressure ang COA sa ngayon? Hindi niya masabi na utal-utal pa siya eh. Ang tagal niyang hindi niya diretsong masagot. Pagdating sa korte niyan, may issue na yan eh. Kasi ibig sabihin may pagdududa, may mga senyales na nagsisinungaling itong
witness na ito. Sabi ko nga, ang na-impeach dito, tong impeachment case na to, hindi si VP Sara ang nai-impeach. Ang nai-impeach dito, yung mga witnesses ng prosecution. Ano yung impeachment of witnesses? Ito yung mga proseso o pagparaan kung saan ang isang witness ay masisira ang kredibilidad o mapapakita na hindi dapat paniwalaan. Sila ang nai-impeach dito. So, dun sa kaso sa grave threats, ngayon yun sa kaso na betrayal of public trust dahil sa grave threats, wala dong napakita. Palpak yun. Ngayon na naman itong confidential funds. Dun sa dalawang witness na nila na dapat ito na yung pinakamalakas na witness nila, wala pa rin silang magawa. Wala pa rin silang maipakita. Wala pa rin ebidensya na magbibigay ng dahilan para talagang ma-justify na dapat tanggalin si VP Sara for betrayal of public trust. Opo. At yung mga witnesses ho ba o mga ebidensyang ipresenta ay bago po sa inyo? O ito ba ay nakita nyo na doon sa kamera? Parang wala pong bago kayong nakita. Ito nga po parang wala. Binanggit nila yung mga yan dati sa kamera. Pero sinasabi nila, pagdating sa trial, we will have more evidence. May mga pasabog kami. Ang problema, wala naman Lahat ng ito, lahat ng ebidensya pinapakita nila have already existed before. And walang diretsong nagsasabi na ninakaw, kinulimbat, o ibinulsa ni Vice President Sara Duterte yung confidential funds na sinasabi nila. At lumalabas pa na yung sinasabi nila doon sa House prosecution dati na, ipakita mo lang sa amin kung paano mo ito ginamit to, okay na to. Hindi naman pala totoo kasi nasa kanila na yung listahan. Ito yung listahan ng pinaggamitan ng pera. Ito yung listahan kung saan ginastos, saan napunta yung confidential funds. Ito yung justification. Bakit kailangan yung gamitin yung confidential funds para sa mga gantong gawain? Lahat nando naman pala So lumalabas, wala. Peki yung sinasabi nila na may mga pasabog sila at napakalakas na ebidensya laban kay VP Sara. Again, at tatandaan nyo, hindi ito issue ng basic na hindi pagsunod o pagkakaiba ng interpretasyon. Ito ay isang impeachment case for betrayal of public trust. Ipakita nila na talagang si VP Sara ay tinraidor o nagtaksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng maling paggamit ng kanyang confidential funds. Doon tayo babalik at wala. Yung sa House of Representatives, wala silang napakita, kaya nilang minadali yun, inakyat agad, di ba? 2/3 votes agad. Diretso na, wag na pag-usapan to. At ngayon na naman sa Senado, lumalabas, dito sa impeachment trial, wala talaga silang mapakita din. Dahil kung yan na yung dalawang pinakamatibay nilang ebidensya at witnesses, and alam na doon pa lang sa House, alam na natin yung mga yan Alam na natin ang COA, maglalabas yan. Naglabas pa nga ng notice of disallowance na raw ang COA. Ito yung nakakatawa. Hinabol talaga nila para sa impeachment trial. Mukhang hinabol ng administrasyon na mailabas yung notice of disallowance. So wala yun ng House. Ngayon lang daw nilabas. Kaso nung tinanong sila, teka, naglabas kayo ng notice of disallowance. Nagbigay ba kayo ng proper notice bago nyo nilabas yung mga notices of disallowance na yan? Di nahuli pa sila na talagang nire-railroad nila. So may mga ebidensya rito na wala nung House pero lumalabas mga dinoktor o talagang hinabol nila kasi alam nila na wala silang ebidensya dati pa. Opo. At attorney, nakabatay sa hindi pinal na report yung kanilang ebidensya, itong testimonya ng COA pala, may pending appeal pa at kailangan pang desisyonan, di ho ba? At kailangan hintayin muna yung final report bago ka dapat magsalita o bago ka paniwalaan, tama ho ba, ng taong bayan na may credibility yung magiging pahayag mo laban kay Vice Presidente. Tama ho ba? Totoo po yun. Ang notices of disallowance, hindi po yan dahil sinabi ng isang auditor yun na yun. Ito ay dumadaan po. Ito ang isa sa pinaka madugong proseso din. Kasi sisingilin mo na ibalik ng isang opisyal ang pera na ginamit niya, na pera ng bayan, kasi nga mali ang paggamit niya nito. Pero ito ay dumadaan sa matinding proseso kung saan kinakailangan din, klarong may paliwanagan.
at kinakailangan din dumaan sa due process at kinakailangan din dumaan sa tamang proseso ng apela bago maging final. At yung apela niyan, umaabot pa yan hanggang korte, hindi lamang sa commission yan, hindi lang sa commission on audit yan. Pwede pang questionin yan hanggang Supreme Court. Bilang abogado at bilang nagtrabaho rin sa gobyerno, may mga alam akong kaso na notices of disallowance umabot ng taon sa level pa lang ng COA. Mm-mm. Tapos binaliktad yun. Yun, klarong-klaro na may mali para sa akin nun Kaso, ang sabi ng COA ay hindi, binabawi namin yung notices of disallowance na yan. Iba pa yung pagka umabot pa sa Korte Suprema yan. Tapos may pag-amin pa mula sa mga auditors na nung in-issue yung notice of disallowance, hindi dumaan sa tamang proseso. Baka mamaya tapos na yung term ng susunod na Pangulo, hindi pa tapos sa korte kung talagang dararapat ba na ibalik yung pera at tama ba yung notice of disallowance. Ganun kahaba at ganun katagal yung proseso na yan. Tapos yan ang ginagamit nila na hindi nila masabi nga na ninakaw yung pera. Ang sinasabi lang nila, mali yung acknowledgement receipt o mali yung proof of payment na pinakita. Nagkakaroon pa ng diskusyon na ang isang taga-COA na walang training on security, walang training on anti-terrorism, walang training on surveillance, sila ang nagsasabi kung ano ang isang successful na surveillance o isang successful na security operation. Sila ang nagdidikta. At pag hindi pasok sa kanilang konsepto ng kung ano ang successful na surveillance o security operation o intelligence operation, hindi nila kukonsidera na legal yung paggastos mo. Talagang nakakaduda yung interpretasyon nila. So isipin mo, may mga units ka o agencies tulad ng Office of the Vice President na humarap sa tunay na security concerns, tapos ang magsasabi lang dun sa mga operatives nila na palpak yung ginagawa nyo, mga tao na ang alam lang sa intelligence work at surveillance work, yung napapanood nila sa TV o napapanood nila sa sine. Di ba? Kung gano'n lang, baka mas marami pang alam talaga sa kanila si Senator Padilla. Di ba? Kasi Senator Padilla talagang meron pang background yan sa mga security, surveillance cases doon sa mga pelikulang ginampanan niya Iba pa yun sa actual na life experiences niya. Intel operation. At yun ang ginagamit nila para sabihin na mali daw ang paggamit ng pera ng mga security forces ng security group under the Office of the Vice President. Kaya talagang parang niloloko tayo Parang sinasayang nila ang oras natin. Opo. At bilang isang impeachment court attorney, may motu proprio power ho ba ang korte na i-dismiss na ang kaso, ibasura ng kasong ito dahil nakabatay sa mga hindi pa pala pinal, no, na mga credible na mga ebidensya batay po sa mga nabanggit po ninyo, sa tingin po ninyo, attorney? Sa impeachment trial kasi, kung regular court to, pagka natapos na dahil nga nagpepresenta na ng ebidensya, kung regular court, may tinatawag tayong demurrer to evidence. Kung saan, kasi meron tayong prinsipyo sa batas, kung sino ang nag-aakusa, siya ang dapat magpatunay. Ang bumabato, siya dapat ang nagbibigay ng ebidensya. Hindi pwedeng sabihin, yung dapat yung depensa, guilty yan kasi wala siyang mapakitang depensa, puro denial. Hindi po ganon. Sa ating batas, kapag may nag-akusa, kung sino ang nag-akusa, siya ang dapat magpresenta ng ebidensya. Kung wala siyang ebidensya, kahit walang gawin yung depensa, dahil presumed innocent yung respondent o yung akusado, dismiss yung kaso. Okay. Pero sa sistema ng impeachment naman, dahil nasa kalagitnaan tayo ng pepresenta ng ebidensya, kung regular court to, pagka natapos yung pagpresenta ng ebidensya ng prosecution, doon maaring mag-file ng tinatawag ng demurrer to evidence, yung depensa. Sinasabi niya, teka muna, wala naman silang napatunayan i-dismiss nyo ito. Pero kadalasan, ang ginagawa ng korte, para mapagbigyan lang at para rin mapakita na, sige, may mga akusasyon sagutin mo na lang yung akusasyon. Pinapatuloy pa rin ang trial. Pero kung regular
court nga ito, pwedeng mag-demurrer to evidence. Pero dahil impeachment court ito, duda ko na sa kalagitnaan pa lang ay i-dismiss na nila. Kasi una, kinakailangan mo dyan, magkakaroon muna ng botohan yan kung papayagan ng demurrer to evidence. Doon pa lang, kahit na objective na usapin, palagay ko papasok doon kung sino ba yung may killing. At para payagan nyo, kinakailangan mo magdesisyon ang majority lang. Doon majority lang. Kung kalagitnaan, kung pagkatapos ng pagpresenta ng ebidensya ng prosecution ay papayagan na magkaroon ng demurrer o i-dismiss yung kaso base sa base dun sa kung ano yung binigay o dahil kulang yung ebidensyang pinakita ng prosecution. Pero para gawin yon, to decide, yun nga, parang redundant, di ba? Pero para magdesisyon sila na titingnan nila kung dapat na bang i-dismiss, kinakailangan ng majority vote yon. At palagay ko hindi makukuha yung majority vote na yon. Dahil nga sa bilang ng majority ngayon, at kung titingnan natin, depende sa killing o yung bias na pinapakita nung, hindi naman bias, pero yung linya ng pinapatunguhan ng pagtatanong o at mga public statements ng ibang mga senador, malamang ay itutuloy yung trial hanggang sa presentation of evidence ng depensa. At dahil hindi natin makuha yun. Pero kung sakaling pumayag na magkaroon ng demurrer to evidence o pumayag na tingnan kung kalagitnaan pa lang ay titingnan na kung may sapat bang ebidensya o wala at pumayag, doon papasok, kailangan ng 2/3 para makonvict si VP Sara. Kapag ka less than, pagka at least 8, 16, 24, at least 9 senators would vote for it o would say na walang ebidensya, dismiss yung kaso. Pero duda ko na mangyayari yun. Kasi nga, doon pa rin magpe-play kung ano yung nakikita nating killing o kung saan sumasandal ng kaunti yung argumento at public pronouncements ng ilan nating mga senador. Opo. Attorney, bago ko ulit pasok kay partner Admar, sa tingin ho ninyo, dapat maalarma yung Intel community dahil sa pagpepresenta nito mga protective operation report dyan po sa impeachment trial? Totoo. Talagang nakakabahala ito sa ating intelligence and security communities, sa ating mga intelligence and security agencies. Kasi nakikita nila, teka, hindi protektado yung mga sources natin. Hindi protektado kung ano yung pinaggagastos sa natin. Tandaan nyo, kahit yung kung saan ka bumibili, mahalaga yun ha. Kung talagang professional yung naghahanap sa'yo o tinatago mo yan, kaya kong malaman kung ilang tao yung tinatago mo sa safe house, depende dun sa dami na supplies na binibili mo. Kaya ko rin ma-determine kung nasaan yung general area ng safe house mo o yung pinupuntahan mo o pinagbibigyan mo. Kasi alam ko, bibili ka kung saan malapit doon. Hindi ka naman bibili ng supplies para sa isang tahanan na bibili ka pa sa ibang probinsya. O kaya, titingnan ko lang gaano karami yung gasolina na nakukonsumo mo kada isang biyahe. Makita ko lang yung resibo mong yon saan ka galing, makukompute ko na ano yung layo. Pati yung perimeter, at least yung circumference ng area kung saan posibleng nandoon yung location ng safe house o nung tinatago mo o gusto mo maging confidential, makikita na. So na pagkahingin lang na gano'n at nabubuyang yan ngayon na kayang pakialaman basta-basta. Kasi COA nagsasabi, ay hindi po confidential yan. Diba? Security assessments are being made by COA people, by these auditors who don't even have security clearances, who don't even have the necessary security and intelligence training. At sila magsasabi, ay ang intelligence work mo, wala. Tandaan nyo sa intelligence work, especially in anti-terrorism, kada araw ng 365 days na walang sumasabog na bomba, na walang namamatay na Pilipino, yun ay success. Hindi po success yung may nahuling terorista. Add-on na lang yon. Ang success nila ay mapanatili na araw-araw walang terrorist attack. Na mapanatili na araw-araw walang inosenteng Pilipino ang namamatay o nasusugatan dahil sa mga extremist groups.
Yan ang parameter of success talaga ng ating intelligence and security communities at ng ating law enforcement. Kaso nandito ang COA ang sinasabi, hindi pwede 'yon. Kailangan pagka gumastos kayo ng confidential or intelligence fund, dapat may mahuli kayo. Dapat may nakakulong. Dapat may makasuhan. That's not how it works. Di ba? So talaga nakakatakot to. Tapos nandito pa ngayon sila, dadagdag pa. Sila pa ang magsasabi kung ano ang successful, ano ang hindi. Base sa kanilang kaalaman na malamang galing pang Hollywood. Baka mamaya napanood lang nila sino si Master Cutter ba yun? Yung mga palabas sa TV pang pinagagamitan yan. Nanood sila ng sine. Inspector Gadget, papanood nila. Tapos sinasabi nila, hindi. O kaya Korean novela. Baka pwede pa, Korean novela, medyo magaganda rin. Kaso kahit yung mga Korean novela na security and intelligence movies nila, pinapakita ang kahalagahan ng intelligence work. At ano yung parameters talaga. At pinaka nakakatakot dito, dahil nga may pagdududa sa pagsagot nitong isang auditor na walang political pressure sa COA at independent sa political pressure ang COA, ibig sabihin, pwedeng ma-pressure ang mga taga-COA para magbigay ng impormasyon patungkol sa mga confidential funds na ito, confidential expenditures ng ating mga security and intelligence agencies. Sino ba ang mga political leaders ngayon? Sino ba ang kabilang sa ating mga political leaders ngayon? Ilan sa ating mga political leaders ang alam natin o kilala o recognize na may mga affiliation sa mga grupo na kaalyado nitong mga makakaliwang grupo, nitong mga CPP-NPA. Di ba? Opo. Di, pag i-pressure lang ng mga politikong to ang COA, kaya nilang makuha lahat ng confidential information, pati confidential operations kung saan gumamit ng confidential expenditures at confidential funds, itong mga security and law enforcement agencies natin. Opo. Talagang nakakatakot itong nangyayari dito ngayon. Opo. Attorney, sa mahabang panahon, kilala natin kung sino yung laging nagko-question, nag-o-oppose nito every may budget deliberation sa Kongreso, both sa House, lalo na sa House, no? Itong mga makakaliwang grupo na sinasabing ang konektado dito nga sa CPP, NPA, NBF. Parang nakuha na yata nila yung kanilang matagal nang inaasam na ma-question ito at mabulgar at mabusisi ng husto dito po sa mga pangyayari ngayon. At wala tayong narinig sa executive branch, no, na nag-i-implement itong confidential at intelligence fund para mapigilan ito kasi ito yung ginagamit nilang operasyon laban sa mga kalaban ng Estado, attorney. Totoo yun. Kasi ayun nga eh. At ito yung pinaka nakakatakot dyan. At lumalabas kasi na pagka politically convenient, pagka merong pangangailangan silang political, kaya isakripisyo ng nasa kapangyarihan ang seguridad ng ating bansa at ng ating mga law enforcement and military personnel. Kasi kada impormasyon na lumalabas tungkol sa confidential operations o intelligence operations ay nangangahulugan din yan na napapanganib ang buhay ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan at ng ating mga kaalyadong elemento, mga kaalyado nating tao. Tandaan nyo, pinagpapapatay tingin dun sa ilan na yun? Ilan na yung pinatay sa Iloilo? Di ba? Ang sinasabi nila, meron daw pinatay dyan, illegitimate operation. Hindi pinapakita nung kaliwa, ilan yung mga pinatay ng NPA. Kasi sinasabi nila, itong mga taong to ay tumutulong sa gobyerno. Ito ay mga assets ng gobyerno. Ano bang pagiging asset pagka ikaw daw ay tumanggap ng tulong o tumanggap ng grocery galing sa gobyerno? Nandun yun sa confidential funds eh. Nasa confidential expenditures eh. Di asahan mo na dahil dito, malamang mas marami pang mapapatay na mga assets o mga tao na kaalyado ng ating mga law enforcement and military personnel. At ang nakakalungkot dito, pinapayagan yan ng mga namumuno ngayon sa ating ehekutibo. Bakit hindi kayo mag-ingay? Diba? I'm surprised.
dapat nga yan ang iniingay ni Gibo, ni Secretary Teodoro. Naiintindihan niya yan. Binabanatan nga niya, gusto niya nga pag-resignin yung mga pro-China na na opisyal. Eh di mas lalo naman ito, kasi ito diretsong buhay ng mga tauhan niya sa AFP, ng mga law enforcers natin. Di ba? Si Secretary John Vic at saka si Secretary Gibo Teodoro, yan dapat ang mga nauuna sa pagkondina nitong nangyayari. Na dapat sila ang magsabi, teka, kakapolitika nyo sa kagustuhan yung siraan si Vice President Sara, hindi nyo ba naiisip na kami ang tatamaan yan? Na kaming mga nasa security, intelligence, law enforcement at military establishments ang tatamaan ng inyong mga pamumulitikang ginagawa, ng inyong paninirang ginagawa. Kaso wala tahimik. Kasi kung ano ang gusto ng nasa trono, yun ang masusunod. Opo, at kapansin-pansin din po na parang wala ng attorney. Yung halimbawa, doon sa nangyari sa Davao City, maraming pumalag na mga manggagawa doon sa niraid nila na steel factory, no? Sabi, nirescue daw sila pero nawalan sila ng trabaho. Wala tayong narinig na nag-ingay yung mga labor group, mga makakaliwang grupo ukol dyan. Parang less na yung kanilang mga activities ngayon. Na tila ba parang meron ng ugnayan ba o parang naho-hostage na ba ang ating gobyerno, yung inner ng ating gobyerno para sa political interest nila? Kasi nagagamit din nila, lalo na sa kalaban nila sa politika, lalo na dito kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte. Ayun nga po, tulad ng nangyari na yan. Makikita mo kung may tinititigan o may pinapalusot o dinadaan na lang sa pikit na lang. Okay, di ba? Dito yung nangyari sa Davao, halimbawa, parati na lang Davao. O parati na lang lahat ikokonekta sa mga Duterte, lalo na pagka Davao City. Itong nangyaring raid dito sa Steel Milling Corporation na to, pwede namang itong hindi ganun kalaking fanfare. Pwede namang kung talagang may problema at kinakailangan nila na talagang mali ang mga labor standards, practices nitong kumpanya, ang DOLE pa lang at saka ang DENR, pwede nang pasukin yun dati pa. Hindi kailangan ng criminal case. Hindi nila kailangan ng warrant galing korte. Pwede naman nilang gamitin na merong inspection. Hindi kailangan ng court order para magsagawa ng labor standard inspection o environmental inspection ang DENR at ang DOLE. Bakit kinakailangan pa? Meron pang NBI, pinalaki pa nila, may criminal case kaagad na wala pang nagangalap, pero nangangalap pa rin lang daw sila ng ebidensya. Kasi baka daw radioactive yung ginagamit ng mga bakal. Di ba? Kung radioactive talaga yan, all the more that you need the DOH, the DENR, the DOLE to be there. Parang nagpaputok lang kayo pero yung hindi consistent yung ginagawa nila dun sa sinasabi nilang magnitude of the problem. Kasi kung ganun kalaki pala talaga yung problema, that entire place should already be placed under quarantine. At pati yung mga taong nakapaligid dyan, nilalayo na. Kasi kung talaga may radioactive dyan, pati yung mga water sources dyan, nag-check na ba sila ng water quality, lalo na yung mga groundwater quality, kung ganyan na sitwasyon dyan? O ginawa lang nila ito para gumawa ng ingay? Yan pa lang yun. Pagdating pa sa baha, pagka tumaas ang tubig sa Davao City, kahit saan sa Davao City, ang nakakalimutan yata ng lahat, ang Davao City ang isa yung pinakamalaking highly urbanized city sa Pilipinas. Actually, nagtatalo sila ng Puerto Princesa sa laki. So sa Davao City, para kang mas malaki pa yata kasi laki ng Singapore yan Pero you have to check again But the extent and the area of Davao City is that wide and that large na talagang malaking area yan. Iba-ibang problema yan. Kaya napakagandang background nga ang Davao City. Maging mayor ka dyan, sa laki ng area na yan at sa variation ng mga tao at ng mga problema at ng mga uri ng problema na hinaharap dyan at mga komersyo at establishments na nandyan, magandang training ground yan para magmalakan yan. Pero
Pagka may mangyari doon, meron lang matisod, nasa TV na. May madapa lang dyan, nasa TV na at sasabihin na kasalanan ng Duterte. Pero eto nga, itong nakaraan, ilang linggo nang binabaha at inuulan ng Metro Manila at binabaha yung mga lugar na dating hindi binabaha, lumulubog, inaagos ng tubig, nagkaka-landslide. Pero anong sinasabi? Hindi kasalanan ng tao kasi yan, kasi nagkakalat. Dati na pumakalat ang tao, ang basura dati ng problema yan. Diba? Ano nangyari? Diba? Tapos hindi kasalanan na yan dating administrasyon kasi. Diba? Parang, teka muna, ano nangyayari dito? Bakit pagka sa ibang lugar, sa La Union, ang sabi pa nga raw, fake news daw yun at nagbayad pa ng 5 million para siraan yung isang opisyal doon. Pero kung titingnan mo, mga tao yung nagpo-post na may baha sa kanila eh. Yung mga news nire-report mismo na may mga tao sa evacuation centers. So may mga binabaha at may mga nasasalanta. Dinideny nila. At lumalabas, pati yung marami sa media, parang dinadawnplay din nila. Pero pag Davao at Duterte ang maaaring idikit sa pangalan nila, yun, banat agad. Kaya talagang Opo. nakakapagduda at nakakadismaya ang mga Opo. nangyayari ngayon. Attorney, pahabol ko lang po, dahil meron pong kasong kinakaharap naman ang pangalawang Pangulo na grave threat. Ano pong masasabi nyo rito patungkol po sa timing nito at at the same time, immune po ba o hindi immune ang pangalawang Pangulo po, Attorney? Well, sabi nga, ako ang stand ko dyan, may immunity ang Vice President because the Vice President is expected to take over the President and must possess all the qualifications of the President and must be ready to step in the shoes of the President once a vacancy occurs. Okay. So sa akin, and kasi ano to I still really have to do a research, historical research, kung meron na ba tayong mga vice presidente na kinasuhan at tinanggal. Definitely hindi siya pwede tanggalin. Kung criminal case ito, ang grave threats ay ano ba to, less serious offense, less grave offense. Gaano ka lang ba kalaki yung parusa dito kahit pa sabihin na qualify by cybercrime, hindi naman din siya capital punishment. So, ano yung gusto nila mangyari dito? At nandito nga nasa impeachment case na yung kaso. Kung nasa impeachment case trial na yung kaso, maituturing natin itong a specialized sui generis case. Pero pwedeng sabihin din ng kampo ni Vice Presidente, ano mangyayari pagka dinismiss yung kaso ko dito, ito mas mababa ang ebidensya kaysa sa proof beyond reasonable doubt. Does that work? That would effectively dismiss also the criminal case. Dapat. So parang baliwala na naman ito and the timing is suspect. Nandun na nasa impeachment na. Bakit kailangan nyo pang gawin ito right now? Bakit kailangan yung guluhin pa right now? And it's not as if yung prescription nandiyan na. 'Di ba? Hindi pa naman magpre-prescribe o hindi pa naman mapapaso yung kaso. And traditionally the Vice President has been given the privileges extended to the President. So ang daming legal issues pa yan. Kasi yun palang issue of immunity, dalhin lang sa Supreme Court yan. The Supreme Court would have to decide. And with the caseload of the Supreme Court, it would take some time for it to really decide on this matter. So talagang, pandagdag gulo o nagpapasikat lang? Yun yung problema Parang lahat, dahil sa mga pinagagawa nila, nagkakaroon na ng automatic na pagdududa ang mga tao sa mga kilos na ginagawa ng administrasyon na ito at ng mga tao na parang sunod-sunuran na lang sa Malacanang. Opo. Alright, Attorney, maraming salamat po sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Ay, maraming salamat po at more power to the Pulso ng Bayan and SMNI po. Alright, sa Attorney Spocky Parolan, Legal at Public Policy Expert po ang ating nakasama, napakinggan po ngayong umaga.